champions mula sa pagkatalo na yun. Sa pagpasok natin ng Land of Dawn, Onyx Philippines, tignan natin kung kaya na ba nilang tapusin o mananaig ba ang Game Trickers ngayong araw. Oo nga no. Pero depende. Momentum. Naniniwala ako sa kasabihan na momentum is the key. Oo. Naniniwala din ako sa kasabihang the mother and daughter of all series. Chomskirt na kanina medyo nahirapan sa kanyang far sa game. Pero iba naman kasi yung matchup ng Aurora ngayon eh. Medyo lamang ka sa range kahit papano. Men, namimiss ko to yung ganitong itsura ng game. Yung pag tinignan ko yung mga battle spell, simple lang. Walang halo-halong walang halo-halong jutsu. Kanina nung game number 1, lahat ng spell na naitawag ng AP Brand, kung brilyante yun sa Encantadia, kompleto nila. Kompleto na talaga. Kompleto na yung Infinity Stone no? Oo. Si Yeb natuwa Sabi niya, yung mga stones ko. Ay, wait lang Brusco. Si Brusco dito ang tatamaan, nakapag-flicker out. Okay. So, no casualty para sa both teams. Pero kamunti ka na si Brusco doon. Akala ko nga tournament na. Pero mukhang si Shizo ang mauuna at hindi na nila papasukin pa. Very safe calls coming in from Onyx Philippines. Hindi nila pinipilit. Hindi katulad kanina na parang nung nakaamoy ng dugo, lumapa agad. Oo nga, parang naging Roger silang lahat kanina pala, no? Kaya nga, alam mo yung habol na habol talaga sila sa early game snowball. Kasi especially in this meta, even if you look at the games that has been played in MPL Philippines Season 15, yung first 2 minutes, yung mga teams natin talaga nagka-try kumuha ng momentum. Speaking of magta-try, nag-attempt dito yung side na Onyx na gumawa ng play. So nagamit yung ejector against Kekedot, kaya na-force muna siya na umuwi. Ay! Napigilan pa ni Super Prince. Grabe umamoy. Parang mistulang nagsha-shopping, no? Parang naulanan pa ng saglit, tapos na-realize, teka lang shun po muna ako pa uwi. At dahil dyan, hawakan na ng Onyx Philippines ang turtle na to. At initcha pa si James Max. Oo, parang gusto niya yata sana medyo ma-delay pa lalo. Okay, may information from there, pero mabilis na pagkuha sa pagong for Onyx Philippines. Pero imaginein mo, no, kung na-reset yung orange na yun, tapos rumekta na si Joy. Mapapakamot. Mapapakamot, ulo ka talaga sa sakit. At si Kirk ngayon ay makikipag 1v1 lamang kay... Saan ang galing yung lamang niya ng full level? Oo nga no, or umikot pa siya kanina. Well, yung turtle Ay, bomb. wait, nag-click out si Kekedot. Shoot po out, ginamit yung Retry pa. retry. Boom! Ay! Boom! Grabe. First blood para dito kay Kirk na naka-beast mode on. Tapos si Shizo na ata ang isusunod nila. Oo, para nakakita ako ng bazooka. Okay, Super Friends, dito ka muntikan na. Flicker out. Si Dera papasok na. Si James Fox nandito na rin. Matatamaan si K-Kong. That's gonna be a kill para dito sa AP Bren. Pero makukuha lang din naman si James Fox. Nagkabalita na Brusco. Nakakuha na rin. So, 2 for 1 trade in favor of AP Bren. Yeah, Good trade pa. Napasobra ng konti yung Onyx Philippines doon, yung invade ni King Kong. Nakaka-cancel yung kanyang mga dash dahil sinusunod siya ng Pobis. Pero si Kelra, grabe Grabe Wala na bala. Isa pa. Kelra! Yun! Kelra ang bida sa probinsyano. May zoom in. Namuntikan pa, na-zoom in pa sa muka. Zoom in, zoom out yun, men. Ay. Onyx Philippines, nalugi na sila sa trade na yun kanina pero mukhang nakahanap pa ng bago Super Friends in the flicker play! Ay, grabe malakom. Kakaiba talaga yung combo na. At dahil dyan, 1.6k gold lead para dito sa Onyx Philippines. Parang dire-diretso lang. Tatrabahan na naman dito sa may top lane. Parang hindi na talaga nila hinahayaan yung AP Bren na pumunta sa mga pwesto. Ayaw nilang hayaan na matiwasay yung buhay ni Shizu. Matapos patayin yung mid lane, alam nilang lamang sa numero, kahit hindi mapatay, basta hindi matiwasay. Yeah, ito yung constant pressure na nanggagaling mula sa mga info na nakukuha ng Onyx Philippines. Yung sinasabi ni Chantel na yung pressure nila kanina, ang bilis nila mag-transition kasi walang unnecessary moves. Kapag napareact nila sa isang lugar, alam nila yung possible play sa ibang lugar. And then dun kagad sila nagpupunta, ine-execute kagad nila yung next play. Kaya nabe-behind ng konti dito yung AP Bren kasi halos lahat ng play na nakita natin, terms ng Onyx Philippines. Brusco medyo nag-jump shot sa air. At flicker play! Dalawang tinamaan doon. Napakatapagpasok para dito kay Der, pero may bawal din naman, may sipa for Kekedot. Si Brusco na pilitan dito na umalis din. So nakuha is si Der. So kanina he was there. But it's not there anymore. Oo, nawala ng parang He's gone. bulha. He is gone. Ganda sana ng flicker play nung Phobius. Kaso, in-intercept din lang ng Lucas. Sinalubong no? Tsaka ang malupit doon, si Brusco, same thing nung ginawa niya kanina. Kanina nilayo niya mula sa orange buff. Sabi ni Brusco ngayon, lumayo ka sa pagong.
At napakaganda ng mga nagiging desisyon ng Onyx Philippines. Paano kaya babawi ang AP Bren? Kirk nahuli. Sa may gitna, may setup na gagawin pero na kontra. May Frigid Glacier at si Brusco dito ay more disiplina muna ang uunahin. Parang nakakatakot pag nakita ka ng Chohet na naka-ejector. Nakaganon na Ang eh. ganda eh, nagdalawang isip siya parang, ultihan ko ba to? O ayan, Oh, inultihan ayun na na niya. pero siniba. At si Kekedat dito ay makukuha ang killing spree for Kelra. Take note, nakabili na siya ng Skypiercer. Yeah. Ang aga nung Skypiercer ni Kelra dito, may numero na kagad na laman. For Kelra, 10 na yan ha. May magic number na naging kwento na si Kekedot. Pero at this point si King Kong, eto na naman yung Sigma pattern. Yung King Kong pattern, umi-invade na naman. Kahit parehas na ng levels by the way. Oh, Brusco naghahanap ng maiaangat pero mukhang siya ang maiaangat doon sa may bandang likod. That's going to be a kill for Chobskirt. At napakatapang ng MDL champions natin dito. Parang ang kapalit yata doon is gonna be the turret na doon sa may middle lane. So parang naging bait na rin or sacrificial lamb at that time si Brusco para successfully makakuha ng objective ang kanyang mga kakampi. Ayan na nga, doon na nga lumalabas yung yung nickname niya na Bruiser. Okay lang, kahit masakit o masaktan ako, basta namamama ako kayo at na nakukuha ng aking team ang kanilang mga kailangan. At kung sisilipin natin ang BPI Grabe! Gold Leaders, Ang tatlo laki. sa pinakamayayaman. Kelra, King Kong, and Kirk, the triple K connection. I mean, given naman mayaman na si Kelra after M6. Pero grabe, hindi makatarungan yung lead na 16, hawak ni no? Kelra ngayon over the Moskov. And ito yung concern ko kanina kasi, parang yung early game ng AP Bren nakadepende if makakakuha ng snowball dito si James Banks. Nakakuha naman siya ng mga Somewhat. buffs niya, somewhat ng konting lead. Pero ang problema kasi, siya lang yung kaya lumaban sa Onyx Philippines. Ngayon, busy siya kay King Kong. At Kasi si James Banks, bad trip na kanina pa ninanako ni King Kong yung mga farm niya. At saka parang tuwing sumisilip siya o pumapana siya sa loob ng mga bushes, may naririnig siyang engine na nakakasana yung naka-ready. ejector state. Oh, Kahit sino naman siguro ay maiilang na lumapit sa buff kapag ganun yung naririnig mo. parang mapapaisip ka na tuloy. Ano kaya gagawin ng AP Bren dito? Kasi kahit sa may side lane, may naka-ready agad for Onyx Philippines. Pero sa may bottom lane na makakasira yata na Torres si Shizo habang Onyx naman dito ang sagot is gonna be a turtle. So parang pwede na yata sumira din dun sa may top lane. Mag-aabang lang ang ilan sa mga players naman sa ng AP Bren kung meron silang counterplay. May makina na naman. Oo. Alam mo, kung yung AP Brand, may washing, ito, may Kahit saan ka tumingin eh. Maririnig mo na lang bigla. At tignan mo, no, tumayo lang si Brusco, kinailangan umalis ni Kekedat dahil alam niyang damage si Super Friends ang kailangan niyang tangkihin kung sakali. At dahil dyan, 6,000. 6,000 na ang lamang ng Onyx Philippines. At hindi na nga ata nagja-jungle sa loob ng sarili niyang jungle Wala na. si King Kong. Nanirahan na sa bahay ni James Banks. medyo 3 minutes na silang hindi nakikita ng orange buff. Ng sarili niyang orange buff. Yung orange buff ng kalaban nakikita niya. Pero yung sa piling ko nga nagtatampo na yun eh. Parang King, sulat ka naman. Oo. Oo, Bakit balikan hindi- mo naman kami. Hindi ka na umuwi, King. Oo, miss ka na namin dito sa Oh, orange Brusco? buff. Ay na naman si Brusco, para naka-ready na naman. Sino kay H? Okay, naka-ready lang. If Oo. ever na may dumaan, si Genji. Parang Boy Scout lang, laging ganda. Tama. At inaabangan lang niya kung kailan may papasok o kailan may mag-uulti. Parang kung ako yung Parsa, nakita ko may naka-rocket pack doon sa likod na Ayan. naka-conceal, hindi ako mag-uulti eh. Nakita na sila ulit ng kanyang orange buff. Yan. Pero ang problema, yung buong jungle ni James Banks ay binahayan na ng Super Family. Oo, sabi Ayun niya, lang. o kaya muna magbantay, uwi lang ako saglit. O, Sabi eto ni- na, di ba? Sabi ni King Kong, I'm back! Uy, naramdaman. Uy! Uy, grabe naman. Grabe naman mag-amoy. Sabi niya, jungle ko to eh. Caller Naku, mo naman naku, to sumama, naku. pero akin to. Kekedat. Napilita mag-flicker out. Pero hindi na Ay! makaka-out. Unstoppable na sa may ilalim pa na Torre. Nabigyan na si Chomskirk. 2 players down on the side of Baby Bren. Ginawa pang tapakan yung kakampi Kaya para nga makaabot kay Jobskirt. Inapakan yung katawan, men, nadamay pa si Chobs. Sabi niya, kaya kung di ka nag-flicker doon, buhay ako eh. At sa ngayon, mukhang gusto na agad ng Onyx Philippines na makakuha dito ng inhibitor turret without the Lord there. Na melt off lang ng parang ganon. Beast mode para kay Kirk. Okay, si Kirk dito ay masiba sa ilalim ng Torre. Pero mamamatay na nga dito ng side ng AP Bren. So AP Bren ngayon ay atras muna pero kinagandahan naman for them
is, or ang Onyx pala, kinagdaan for them makakuha sila ng Lord. Masyado bang maasim yung naging call ng Onyx Philippines doon? I would say it's a fair play kasi pwedeng makakuha sila ng bigger kill doon. Napasobra lang talaga ng pasok si Kirk dito, especially with the flicker, hindi siya nakalabas. And even though ganun kalaki yung yung threat nila, they still have to respect din yung mga longer range skills dito coming out from AP Brent. And of course, yung kanilang damage output. Kasi meron din naman, lalo kapag nandyan si James Panks sa vicinity, yung Soul Sever, kailangan pa rin nilang ingatan. And of course, yung displacement ng kick. Oo, yun din kasi talagang inaabangan ng Onyx Philippines eh. Kailangan pa rin talagang respetuhin yung potential sipa kay KK Dot. Kaya naman Super Prince magpo-provide ng vision. James Panks with the poke pero mukhang ang hirap lumapit if you are AP Bren. Oo, alam din kasi nila na anytime meron din nalapit. Naku po, napapaligiran na. Dito si KK Dot. Pero biglang napaatras na nga ang mga players dito ng AP Bren. Bottom lane, pwede nilang sirain. Pero sa may top lane, si Shizo, trabaho malala hanggang makasira ng Torre. So hindi na rin papansinin pero si Kirk ay napauwi. Oo, yun na ata yung magiging sagot ng AP Bren sa lahat na nangyayari. Kung hindi natin kayang manalo ng team fight, subukan na lang nating simulan ang pangarap ng split push. Ito yung tinatawag natin ni Womi, yung baliwin na lang natin. Baliwin na lang. Kasi may magre-react din dyan. At malay mo, mag-pay off din the moment na maging crucial na to. Oh, tsaka pang nagkaroon na ng item si Shizo, sa karamihan ng comeback na laro sa history na MLBB, Moskov na tumaba kakapush Oo. ang nakabaliktad. Tsaka kahit dito sa team na to, si Shizu din talaga yung nagiging sagot. Pero tignan natin no, kung makakadepensa pa ba ang AP Bren. Brusco with a flicker, pero minions yung naitya! Oh, sabi niya, i-clear nyo daw agad, i-clear nyo agad, pero siya na-clear dito ng AP Bren. So -1 ngayon, pero nabaliktad agad. Si KK Data, nakakuha na rin. So yung Lord, nandito sa may middle lane, madedepensahan ngayon ng Bren. At hindi na ata makakapag-push pa doon sa may bandang itaas. Meron pa namang minion wave dito sa may bandang gitna. Pero hindi na ata ito ipipilit pa ng Onyx. Konting poke lamang. Gusto pa nila ng isang inhibitor turret at mabubuhay na nga si KK Dot in 5 seconds. Kailangan na ngayon lahat ng mga pwedeng gamitin para dumepensa ay gamitin na. Pero biglang nakidlatan si James Panks. Hinabol dito ni King Kong. Dumating si Spear of Der. Destruction. Dumating dito ng Spear of Destruction at biglang na nabubulaga si Shizo. So buhay pa rin ang laban para sa mga bees. Dalawang inhibitor turret lamang ang nawala at sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, Midnight, ano ba yung nagpapasakit dito sa Onyx Philippines? Alam mo, yung Starlium tsaka yung Holy Crystal, very deadly combo na talaga yan. Dagdag mo pa dyan yung cooldown reduction na nakukuha niya mula sa Wishing Lantern. And then magkakaroon na siya ng additional sustain with the Blood Wings na binubuo dito ni King Kong. Pero isa na rin natin kailangan intindihin is halos full damage output na rin si Keller dito on the Granger. Yun nga lang, napakaganda ng Spirit Destruction dito kay ni Shizu, tumama kay Kirk. And then si King Kong pa yung napahamak dahil nandun na yung damage dealer dito ng AP Brent. But still, for Onyx Philippines, hindi naman sila magiging malungkot doon kasi kahit paano, nakakuha sila ng dalawang inhibitor turret. And ang masakit dyan for AP Bren is ngayon, kailangan nila constantly mag-shove out ng mga waves. Pero at the very least naman, hindi naman yung opposite lane ng Lord yung nabasag. That's true. At least meron din sila na Moskov na pwede ring magpadala ng Spear of Destruction na sumali at any given point. Ang prerequisite lamang dito, of course, ay tumama yung Spear of Destruction. May options pa naman para sa AP Bren pero padilim na ng padilim ang surroundings dahil lumalaki na rin ang gold lead ng Onyx Philippines. Oo, tsaka parang ang tanging nagiging liwanag na lang for AP Bren is yung nag-iisang Torre doon sa may bottom lane. So parang pwede din ditong possibly ay mag-clear mo ng minion wave yung Onyx para meron silang winning lane. But we'll see. Kalahati na lang. Yung buhay ng KK Dot, sino magiging target. Makakapag-dash out na huli ng Frigid Glacier habang sinayawan dito si Der. Si Kevin napatay. Lumalaban dito yung Moskov. Nilapitan ng mga players ng Onyx. Wow! By Wind of Nature. At mukhang si Shizu pa ata ang liligtas sa AP Bren. Kirk, binabanatan na double kill para dito kay Chobskirt. At parang ganun lang nabuhay muli ang apoy ng mga MPL champs. Pero si King Kong, mukhang papasok electrifying big Chobskirt goes down! At meron pa na ejector. James Panks nakuha na rin. Pero si Shizu, look at Shizu. Talagang nilalaban niya dito ang pangarap ng AP Bren para dediretso. At as my lord kasi meron na siyang kakampi. It's gonna be KK Dot. Paano pipigilan ni Brusco yung tangkang pagkuha ng Lord? Hindi na raw dahil AP Bren ang makakakuha ng Lord. Ang tindi, si Shizu tahimik lang.
hinintay nila yung perfect opportunity nung nag-dash si Kelra, nung napa-flicker na. Kasi nandun yung threat ni Kekedot na freeze naman ni Super Prince dito si Kekedot. Pero ang hindi nila napigilan is yung entry ng Moscow. Finding Kelra, especially with the feathered airstrikes, helping in terms of damage mula dito kay Choveskirt na tanggal kagad nila si Kelra. And hindi na nila kinaya yung sagot dahil kinulang sila ng damage in comparison to the Moscow going in. Ang lala pala talaga ng Moscow na lock build na. Nasilip na nga rin sa Infinix in-game equipment na kompleto na eh. Kumbaga yung sapatos na lang yung papalitan. If you are the Moscow, and this with Lord, Lord push na nga, pinasok na rin dito si Der. Okay, medyo napalalim nga lang. So there is down. Pero dumating na rin din na si Kekedot. Sino siniba niya? It's Super Prince. Habang si Shizo naghahanap ng perfect opportunity. It's gonna be a double kill for the gold standard. At yung Lord, pwedeng suportahan or pwedeng defensan pala ng Super Family. Yeah, ganda nung ginawang surprise doon ng Onyx Philippines. AP Bren did not expect that. So ngayon, mapipigilan nila yung Lord push na pwede sana mangyari. Especially with Shizu coming online now on this Moscow. So Onyx Philippines, they managed them to buy themselves more time up until the next Lord spawn. Nabuhay pa yung kanilang mga tore. Pero again mabalik tayo sa scenario na binabanggit natin kanina. Nagiging malaking problema na rito si Moscow. May isa pa siyang item na pwede ibenta. Pwede niyang itapon yung sapatos niya kasi at this point, ito na yung critical mass ni Shizu. Napakahirap na rin kasi talaga kung hulihin ang Moscow na to kung sakaling ma-pin down ka, matamaan ka ng mga konting ban at makakapag-reset din agad, and the flicker is already up as well para dito kay Shizo. At dahil nga sa failed Lord push ng AP Bren, on the offensive na naman ng Onyx Philippines at magpupush sila sa may bandang ibaba. Okay, tingnan natin kung paano gagawin. Kompleto mga players, merong mga immortalities also. So, grabe respeto nila dito kay Shizo kasi umatras na sila eh. Wala na sila minion wave. Para delikado ba kung magstay sila doon sa malapit sa base ng AP Bren. At kung sisilipin ng BPI Gold Leaders, nandyan pa rin ang K&K connection. Kelra and King Kong with one of the highest golds dito sa ating laro. Ito na siguro yung punto Midnight no, na hindi na sapat yung slots ng inventory mo para sa mga items na gusto mong bilhin. Dito na nagsisimula yung mga buy and sell mechanic, yung mga pinagpapalit-palit yung items, especially for King Kong and Kelra. Ngayon makikita natin, wala nang actually sapatos dito si Kelra. Kanina hinubad niya yan nung umakit siya ng stage Pero meron na siyang Rose Gold dito, Wind of Nature, pero kailangan nating intindihin yung ano pa rin yung damage output ni Shizu rito, lalo lang lumalala kasi may isa pa siyang pwedeng i-swap out. Yung tough boots na binili ni Shizu. Actually, nagpalit na nga ng sapatos si Shizu. Pero as the game goes later, may potential one item pa dito si Shizu. Pero by the way, nag-retry si King Kong. Oo nga Yun nga rin yung napaisip ako Pero mukhang confident naman nata ang Onyx Philippines na kahit nag-retribution dito si King Kong ay tatagal naman yung Lord Dance. Kaya by the time na matapos yung sayawan ay meron na rin siyang retry muli. Pero nandiyan na si Kekedot, umaabang sa may bandang Gedli. Brusco makikita siya, si Der manggagaling ng Elbush. Wala pa namang kalahating buhay ang Lord na ito. Pero King Kong nakapag-rhythm of joy na, si Der yung mauuna. At si Der na nga dito mawala ng buhay. Spear! So naman, Spear of Destruction, saan ma-activate yung Moscow? Biglang dumating doon sa may ilalim ng Lord. Yung Lord kanina napunta kay Jace Fox. Si Brusco dito, napilitan na gumamit ng ejector. Oh pero my napakatang goodness. with the crown. Choveskirt is still alive. At inahabol ng mga players si AP Bren. So dahil dyan, paabatan na patay. Si Shizo na lang ang natitira. At apat na miyembro ng Onyx Philippines sa kalaban niya. 30 segundos pa bago lumabas yung mga kampe. Bumili na ng emo. Paano mo pipigilan yan, boy? At nakikita na nga natin na nababawasan na ang buhay ng base. Una sweep ngayong araw. Tapos ang loose streak. Onyx Philippines. And with a powerful turnaround, hindi man nila nakuha yung Lord. Ang nakuha naman nila ay pagkapanalo.